Sige, so let's now continue our discussion with another problem with the central nervous system. So, next topic natin would be head trauma, cerebrovascular accident, and seizure naman po. Okay, so sabi natin in head injury, so let's start with head injury. So, saan ba yan nakukuha or ano ba yung head injury? Sabi natin, head injury, any sort of injury to your brain, to your skull, or pwede po dun sa scalp. So, any changes dyan or any injury, pwede po yan. Ano daw? And head injury, sabi, it may range from mild bump to a traumatic brain injury. Yung pwedeng nauntog ka lang, or pwedeng sobrang lakas ng impact. So, it can be open or close. Ibig sabihin, pwedeng yung nabuksan yung brain, or pwedeng sarado pero nagkaroon ng injury dun sa brain natin. Okay? It could be from concussion to coma, and pwedeng ikamatay din po ng pasyente. And sino ba yung mga at risk or high risk for traumatic brain injury? So yan po yung mga 15 years old to 19 years old. Bakit sila at risk? Kasi di ba pag ganyang age, yung mga teenager, malilikot yan. Explore ng explore. Diba? Kung saan nagsusuot, akit sa puno, tinatakas yung sasakyan. Ayan. And ano pa daw? Related naman to hospitalization and death, pag 75 years old pataas, yan, high risk din po na magkaroon ng traumatic brain injury. So, what are the causes of traumatic brain injury? So, due to blows or due to shaking. So, pag blows, yung mga vehicular or motor accident. Diba? Pagbanggaan, diba? Pwede rin po yung sa motor, pwede rin po yan. Fall, ayan, nahulog. Diba? Nahulog ka sa maling tao. Hindi, joke lang. Alam mo, umakit ka sa bubong, diba? Sa puno, ayan, tapos una yung ulo, diba? Ayan, physical assault, ayan, nakipagbabag ka, diba? Suntukan, inuntog ka dun sa pader nung kaaway mo. Ayan, ano pa daw? Sports-related accidents. Ayan, diba? Natamaan ka ng mga bola, nahulog ka. Or ayan, diba? Nag-dive ka, tapos una yung ulo, so humabot ka hanggang sa floor. Diba? Kasi nag-dive ka sa 1 feet, ay 1 foot. Diba? Ayan, so yan po yung mga pwede. Or due to shaking. So, pakimute po yung mga naka-on po yung mic. Okay? So, sabi natin due to shaking. Ayan, meron naman po tayong commercial. Diba? So, paki-on. So, tatawagin ko pa ba yung pangalan kung sino naka-on. Charens, paki-off po yung mic mo. Diba? Halatang-halata kung sino yung hindi nakikinig. No? Sinabi ng i-mute yung mic, ayaw i-mute. Yan. So, please lang po, pag nagkaklase tayo, kung hindi naman po, wala naman po kayong question, please turn off your mic. Ayan, in-off ko na, in-on pa ulit. Diba? Ano? Nahahalata po sa inyo kung sino yung hindi nakikinig. No? Tinatawag na attention, hindi pa din. Yan. So, please, paki-turn off po yung mga mic kung wala naman pong question. Okay? Sige. So, going back, so sabi ko nga, pwede rin pong mag-cause ng head injury is to shaking, which is common yan sa mga bata or infant. Kaya hindi po inaalog-alog yung ulo ng bata. Diba? Minsan, iba kasi dyan, kumakayug-yug sa bata, diba? Wagas, diba? Nauntok. Diba? Kasi din yung pag-infant pa, diba? Yung head control nila, hindi pa ganun ka strong. Kaya sometimes, diba, bigla nauuntog na lang yung bata. Ayan. So, what are the major types of head injury? Diba? So, it could be hematoma. Nagkaroon ng pasa. Diba? Hemorrhage, concussion, edema, skull fracture, or diffuse anoxal injury. Diba? So, ano nga ba yung hematoma? So, pag sinabi nating hematoma, this is the collection or clotting of blood outside the blood vessels. So, ibig sabihin, nagkaroon ng accumulation ng blood clots dun sa, lumabas dun sa vessels ni patient. And this clot,
di ba? Or this clotting can lead to pressure building inside the skull. So, pwede mag-cause siya ng increase ng intracranial pressure kasi nag-occupy siya ng space dun sa skull ni patient. And can cause loss of consciousness or result of permanent brain damage. Kasi di ba sabi nga natin, pwede magkaroon ng brain herniation. So, kagaya dyan sa pinapakita natin sa picture, di ba? Tingnan nyo, di ba? Ito yung ino-occupy na space nung hematoma na yan dun sa skull ni patient. Next, hemorrhage. This naman is uncontrolled bleeding in the brain. So, may pumutok na ugat. So, continuously nagbi-bleed. So, nag-accumulate yung blood dun sa mismong brain or skull ni patient. Diba? So, pwede pong ano pa daw? Subarachnoid hemorrhage. So, bleeding in the space around the brain. Diba? Pag subarachnoid, diba? Andyan na siya, diba? Ano mangyayari pag subarachnoid? So, sabihin nako-compress yung brain, diba? Yung mga brain tissue dyan, diba? Nasisira. Or nagka-increase yung intracranial pressure. So, intracerebral hemorrhage, so bleeding within your brain tissue. Dun sa spaces between the brain tissue or sa meninges, dun nagpupunta, nag-accumulate yung mga blood na yan. Next is due to concussion. Sabi, occurs when the impact of head is severe enough to cause injury. It's thought to be result from brain hitting against the hard walls of your skull or the forces of sudden acceleration and deceleration. Diba? Nauntog kang ganun. Diba? Diba? Yung hinawa ka, nagalit sa iyo yung kataklase mo, diba? Inuntog ka na, inuntog dyan. Edema. So, due to, swelling around the tissue of the brain. Namamaga yung brain ni patient. Diba? So, titingnan na sa picture, sa normal brain, eto siya. Pero dahil makita mo, diba, yung mga kulo-kulubot, halos hindi siya nakikita. And tingnan mo yun, di ba dapat kasi kita natin yung mga parang rugae dyan sa mismong brain ni patient. Okay? Pwede any skull fracture, any break in the cranial bones. Nabasag yung bungo ng pasyente. Di ba? Kahit gaano katigas yan. Ayan. So, pwedeng comminuted, basilar, linear, so nagkaroon ng guhit, or depressed, di ba? Uka talaga yung skull ni patient. Or diffuse anoxial injury, an injury to the brain that doesn't cause bleeding but does damage dun sa brain cell ni patient. So, walang bleed, pero yung brain cell ang naapektuhan, which is affected yung function ng brain natin. Okay, so what will be the clinical manifestation of those patients who have brain injury or head injury natin? Okay, so patient may have persistent localized pain, usually kapag ganyan, ibig sabihin may fracture. Diba? And fractures of the base of the skull frequently produce hemorrhage from the nose. Diba? Pharynx or ears, or blood may appear dun sa conjunctiva. Ibig sabihin, pwedeng may lumalabas na dugo sa ilong, sa tenga, diba? Or yung mata ni patient pulang-pula. Yan. And we also have what we call the battle sign. This is the ecchymosis seen in your mastoid area. Doon sa may behind your ear, di ba? May mga pasa dyan na malaking pasa doon sa may likod ng tainga ni patient or sa mastoid area natin. O yung tinatawag natin na battle sign. So there is also drainage of cerebrospinal fluid from ears and the nose. That's just yung mga basal skull fracture. So, ibig sabihin yung CSF lumalabas. So, pwedeng lumabas sa ilong or sa tenga. So, paano ba ma-assess yan? So, sabi natin, your CSF contain sugar. Yan. So, meron dating ginagawa yung check yung halo sign. So, using a paper, nalagay ito. Tapos, check sa liwanag. So, magkakaroon ng parang halo kasi gumigilid yung, naghihiwala yung sugar tsaka yung fluid dun sa mismo paper. Pero ngayon, syempre, meron na mga ginagamit na mga pang-test talaga dyan. Kung yung lumalabas ba sa ilong ay sipon o talagang CSF. So, drainage of CSF may cause serious infection. Kasi di ba, ibig sabihin, merong punit na dun sa dura mater. Ibig sabihin, meron ng portal of entry sa microorganism. And once that microorganism enter your brain, patient could have meningitis. So, another problem na naman yan. Diba?
Bloody spinal fluid suggests brain laceration or contusion. Ibig sabihin, nasira yung brain, may sugat na rin dun sa brain. Kaya kapag may spinal fluid plus blood na kasama, kaya mas malala yun. So, since nagkakaroon ng problem dun sa brain, so, syempre, yung level of consciousness ni patient is affected. Diba? So, pwedeng nagtutulog-tulog yung pasyente, mahirap gisingin, diba? Okay, pupils. So, there will be abnormalities with the pupils of your patient. So, pwede rin po parang kanina sa spinal cord injury, di ba? Pwedeng anosocoric din yung mata, sluggish yung pag-constrict ng pupils. Okay? So, there will be pwedeng absent or altered yung gag reflex. Di ba? Pag chinek mo dun sa niya, wala. Kahit anong isaksak mo sa lalamunan ng patient, wala siyang nararamdaman. Corneal reflex or neurologic deficit. So, any changes sa movement ni patient, di ba? Now, changes in vital signs. Diba? So, yung Cushing triad natin, diba? Sabi, respiration pattern, nag-iiba. Hypertension, pero nagbabradycardia si patient. Or pwedeng hyperthermia or hypothermia, diba? Sensory, vision, or hearing impairment. Diba? So, kasi nga, diba sabi natin, yung brain kasi natin, napaka-complex, lahat connected sa kanya. Okay, sign of post-concussion syndrome may include headache, dizziness, anxiety, irritability, and lethargy. So, parang same din siya na tumataas yung ICP ni patient. Kasi nga, di ba, yung pressure doon tumataas din kapag merong head injury. Kung merong bleeding, hematoma, pwede po yan. So, in acute or subacute subdural hematoma, changes in level of consciousness, pupillary sign, hemiparesis. So, napaparalyze yung kalahati ng katawan ni patient. Diba? Could be coma, hypertension, bradycardia, or slow respiratory rate. These are sign na, expanding massive. Lumalaki yung problem. Nakukompress yung brain ni patient. While in chronic subdural hematoma may result in severe headache, altered focal neurologic signs, personality changes, mental deterioration, or focal seizure. So, ibig sabihin, hindi lang po sumasakit yung ulo ng patient, pati yung personality pwede mag-iba. Diba? Same din yan para pag may mga tumor. Diba? Kasi nga yung space. Or, pwede rin siya mag-cause ng seizure dun sa pasyente natin. Diba? Kapag may mga brain injury or traumatic brain injury. So, what will be the physical assessment and diagnostic? So, siyempre, physical exam and evaluation should focus on the neurologic status of the patient. So, lahat, di ba, yung sa head-to-toe assessment natin, dyan mo siya ngayon i-apply. Di ba? GCS of the patient, pupillary reaction of the patient. Di ba? So, yan po, pag GCS, madali na yan. Kasi isipin, di ba, sa GCS, malalaman mo na kung oriented ba yung pasyente o disoriented. Di ba? Meron bang paralysis kung namugagalaw ba niya yung lahat ng parts ng katawan ni patient. Okay? So, radiologic studies, skull x-ray, CT scan, MRI, or pwede rin pong cerebral angiography. Okay? Sabi, scalp trauma may result in abrasion or wound or brush wound, contusion, laceration, or hematoma. The scalp bleeds profusely when injured. So, bibleed lang. So, scalp wound are a portal of entry for intracranial infection. So, kahit nasabihin mo, gas-gas lang yan, sugat lang yan. So, pwede pa rin pong makapasok dyan yung microorganism. So, fracture of the skull is a break in the continuity of the skull caused by forceful trauma. So, fractures may occur with or without damage to the brain. So, meron ganyan. Matibay, di ba? Basag yung buko pero walang problem doon sa. Pero, di ba? Meron din naman. So, they're classified to comminuted, depressed, basilar, maybe open yung doon niya, so, or close. So, pag open, sabihin yung dura, sira. Okay, pag close, wala. Doon nasa labas lang siya lahat. So, management. So, syempre, for minor head injuries, so, pain reliever. Diba? Except sa NSAIDs. So, bawal po yung non-steroidal anti-inflammatory drug sa kanya. Okay? So, ano pa daw? Every 2 hours assessment, neurologic assessment. Kasi,
kung meron nagkakaroon ba ng changes dun sa neurologic status ni patient. Kasi kapag halimbawa GCS, bumaba yung GCS ni patient, ibig sabihin nagpa-progress yung problem dun sa pasyente natin. Yan. So, cold compress, yan, para to stop yung bleed, to decrease yung inflammation. While in severe head injuries, so we can give anti-seizure medication para hindi mag-seizure yung pasyente. So, ano yung mga anti-seizure medication? Diba? Yung mga diazepam, diba? Lorazepam, yan yung mga binibigay kay patient. Pero kadalasan, is diazepam kasi mas long-acting siya. Okay? So, diuretics, diba? It cause brain edema. So, anong klaseng diuretic? So, yung mannitol para ma-decompress yung pressure dun sa brain ni patient natin. So, may be placed in induced coma. So, some instances, ibang pasyente pinapatulog para mabawasan yung brain activity, para mabawasan yung pressure. Okay? So, surgery. So, pwede pong operahan yung pasyente. So, tatanggalin yung hematoma. Diba? Yung blood clots na yan, tatanggalin. So, open brain surgery. Bas? Ayan. So, ito kagito yan. So, yan yung isa sa pangarap ko na hindi pa natutupad, yung makapag-assist sa brain surgery. Kasi medyo matagal yan. Pero hindi ko siya natatimingan laki. Yung craniotomy. Ayan. Ano ba daw? Pwede ring repair. Ayan. Diba? Nilagyan ng para ma-protect ulit yung brain ni patient, di ba, yung skull. Or release some pressure in the skull. So, ano yun? Yung tinatawag natin na burr hole. So, lalagyan ng butas para ma-decompress yung pressure inside the brain. So, yung tawag dyan, burr hole. So, lalagyan siya ng butas dyan. Tapos, i-drain yung mga fluids dun sa patient. And of course, syempre, kasama po dyan yung physical rehabilitation. Kasi nga sabi natin, since affected yung brain, di ba, patient could have sensory or motor function problem. So, kaya kailangan po yung physical rehabilitation. Kaya, nire-refer yan sa occupational or physical therapist natin. Okay, may question po ba sa head injury? Malinaw tayo with head injury? Malinaw. So, let's now move with the next topic would be the CVA or cerebrovascular accident. So, sabi nga natin sa CVA, there are two types. We have hemorrhagic and ischemic. Sabi natin, ano ba ang nangyari? In CVA, sabi, it's a sudden loss of brain function resulting from disruption of blood supply to a part of the brain. Ibig sabihin, nawalan ng blood supply, nawalan ng oxygen, yung part ng brain kung saan papunta yung ugat na yan. It's either pumutok yung ugat, hemorrhagic, or ischemic, nagbara yung ugat. Sabi natin, hemorrhagic 15% in incidence of kadalasan subarachnoid or intracerebral hemorrhage siya. Pag non-hemorrhagic or ischemic, so around 85% of incidence yan sa nakuha. Large artery thrombotic stroke, 20%. Small penetrating artery thrombotic stroke, 25%. Cardiogenic embolic stroke, cytogenic and others. Basta, nagkaroon ng bara kapag ischemic stroke. So, sa CT scan, pag nakita mo yan, so, sa CT scan, makita mo yung brain. Kapag hemorrhagic, may mga bilog na, may color white siya. Kapag ischemic, maitim naman yung part ng brain kung nasaan yung nawala ng blood supply. So, yun yung pagkakaiba nila sa CT scan. So, result from weakened blood cells that ruptures and bleeds in yung hemorrhagic stroke. So, yung hemorrhagic stroke natin, ano daw? Sabi natin, it results from ruptured or nag-bleed mismo yung ugat dyan. Kasi ibig sabihin, numipis siya, naging weak, mahina. And continuously nag-accumulate yung blood dyan, which compresses the surrounding of your brain. So, ibig sabihin na nako-compress niya yung brain kasi dumadami yung blood. So, subarachnoid hemorrhage occurs when a blood vessel on the surface of the brain ruptures and bleeds into the space
between your brain and your skull. While intracerebral hemorrhage occurs when the blood vessels bleed into the tissue deep within the brain mismo ni patient. So, pag ganyan, pwede rin pong i-drain yung mga blood na yan. Ayan, o. So, ayun, o. Andun yung mga bleed kay patient. So, ayun, nasa loob, nasa ilalim. Diba? So, yun yung mga medyo mahirap yung nasa ilalim, mismo sa tissue. Okay? For non-hemorrhagic or ischemic stroke naman, sabi, large artery, sabi, caused by presence of plaque or plaque build up along the large arteries feeding the brain blood, diba? By condition known as atherosclerosis or hardening of the artery. So, hindi lang po sa heart nagkakaroon yan. Diba? Small penetrating artery thrombotic stroke. So, occurs when blood flow is blocked by small and deep penetrating arterial blood vessels. So, may bumara pa rin. Cardiogenic embolic stroke, sabi, occurs when heart pumps unwanted materials into the brain circulation, resulting in the occlusion. Sabihin, si heart yung may kasalanan, dun galing yung bumara. Or cytogenic stroke, so cerebral ischemia of obscure or unknown origin. Sometimes hindi alam ano ba yung nag-cause niyaan. So, ayan siya, nagbara yung mga ugat ni patient. So, ito, yan. Halimbawa, yung myocarditis or endocarditis, di ba? So, di ba sa endocarditis, ganun na kaya. So, yan, nagpunta sa circulation, nakarating dun sa brain ni patient natin. So, nagbara siya ngayon. So, what are the risk factors? So, we have non-modifiable and modifiable. So, non-modifiable, usually age, advanced age. So, 55 years old pataas, and mas common sa mga lalaki. Race, African, American. So, modifiable, ayan. Diba? Hypertension. So, we want to manage the blood pressure of the patient. If continuously mataas yan, diba? Apektado din yung ugat sa brain natin. Diba? Atrial fibrillation. Abnormal yung pagtibok ng puso ni patient. Diba? Hyperlipidemia. Yan, cholesterol. Diba? Obesity, smoking, diabetes, diba? Or sometimes asymptomatic carotid stenosis and valvular heart disease. Ayan, diba? Sabi ko na, ayan o, endocarditis or mga prosthetic heart valve problems natin. Or pwede rin yan, periodontal disease, mga other sakit pa na pwedeng mag-progress or maapektuhan yung mga blood vessels natin. So, manifestation. So, general manifestation, numbness or weakness on face, arm, legs, especially one side of the body. So, yan po na yung nai-stroke, kalahati ng katawan ni patient. Diba? Nangangapal-ngapal lang, ngihina, sila na lang babagsak, ngiwik na lang. Diba? Next, confusion or changes in mental status. Ay, asan ako? Sino ako? Diba? Tulog-tulog yung pasyente. Ano pa daw? Hirap ng magsalita. Nabubulol-bulol. Diba? Visual disturbances. Pwede rin. Bigla ng labo yung paningin ni patient. Diba? Loss of balance. Ayan. Pag natayo siya, nabubuwal na lang bigla. Nahihilo. Or sudden severe head. Bigla na lang sumakit yung ulo ng pasyente. Diba? So, additional is, ayan, mga motor loss. So, sabi nga natin, hemiplegia or hemiparesis. Ibig sabihin, paralyzed yung kalahati ng katawan ni patient natin. So, flaccid paralysis and loss of or decrease in deep tendon reflex. So, initial clinical features followed by abnormal increase in muscle tone. So, titigas, pero walang pakiramdam yung muscle ni patient. Yan. So, ganyan yun ang yayari. So, ayan o, diba? So, yung brain natin, diba sabi natin, left and right sila. So, halimbawa, dito yung bleed. So, diba, yan yung daan niya. So, maapektuhan doon sa left. Nasa right side yung bleed or yung stroke, yung right side yung, o left side yung mawawalan ng pakiramdam or mapaparalyze. Okay, communications. Ayan. Diba? Yung kakaroon ng problem. So, ano daw? Dysarthria.
difficulty in speaking. Diba? Diba? Nakakapagsalita, pero hirap. While yung dysphasia, impaired speech, hindi talaga siya hirap na hirap siya magsalita. Pag aphasia, yan, hindi naman siya talaga na makapagsalita. Nakatitig na lang sa'yo yung patient mo. Pag apraxia naman, ability to perform previous learned action. Nakalimutan na niya, hindi na niya kayang gawin yung mga problem, yung mga dati niyang ginagawa. Yan. So, sa pagdating naman sa perceptual disturbance or sensory, sabi visual perceptual dysfunction. So, homonymous hemianopsia or half of the visual field. So, ibig sabihin, pag tumingin siya, kalahati lang yung nakita niya, may harang yung kalahati ng mata niya. So, hindi niya nakikita ng buo. Okay, disturbance in visual spatial relations, perceiving the relation of two or more objects in spatial areas. So, frequency in patient with right hemispheric damage. So, yan, hirap sa siya. Sensory loss, slight impairment of touch or more severe with loss of proprioception or difficult interpreting visual, tactile, and auditory stimuli. So, hindi ka na niya naiintindihan. Diba? Or minsan wala na rin siyang pakiramdam. So, yun yung mga pwede. Cognitive and psychological effects. Diba? So, kung anong part of brain or frontal lobe damage or learning capacity, memory, and other higher cortical intellectual functions. Diba? Hindi na nakapag-isip yan. Diba? Ano daw? Attention span, limited na lang. Diba? Comprehension, hirap. Diba? Baka iba sa inyo mayroong frontal lobe damage kaya nahihirapan. Diba? And forgetfulness or lack of motivation na sa patient. So, depression, other psychological problems, emotional inability, lability, hostility, frustration, resentment, lack of cooperation. Kasi nga, di ba, yung part ng brain is affected. So, ibig sabihin, pati thinking, pati yung psychological thinking ni patient affected na din po dyan. Okay? So, assessment and diagnostics, sabi natin, history and complete physical and neurologic exam. So, head to toe assessment. So, we can do CT scan, non-contrast, para makita kung may bleed or infarct. 12-lead ECG or carotid ultrasound, diba? Yung function ng makita din yung heart natin. CT angiography or MRI and angiography para makita nasan yung bara o nasan yung mga nag-clot dyan kay patient. So, cranial Doppler flow studies para makita yung blood flow in the brain of your patient. Okay? Transthoracic or transpinoidal echocardiography. So, yan. So, titingnan pa din po natin. Seno-enhanced CT scan or single photon emission CT scan or SPECT. So, basta i-assess yung brain ni patient, yung blood flow. Nasaan yung bara, nasaan yung bleed. Diba? Kung kailangan ba siyang operahan or hindi. So, prevention. So, sabi natin, help patient at risk, help patient alter risk factors for stroke. So, ibig sabihin, kailangan ma-prevent natin na magkaroon ng mga blood clot. So, how will we do that? Diba? Encourage patient to quit smoking, maintain healthy weight. So, kung matataba, kailangan magpapayat. Diba? Healthy diet. Sabihin, bawasan na yung mga alcohol, yung mga fatty foods, yung mga maaalat, diba? And ayan, exercise para mag-promote ng good circulation ng blood. Okay? Prepare and support patient through carotid endarterectomy, diba? Yung sa procedure. Administer anticoagulants as prescribed. So, kadalasan, mga low-dose heparin. Yan nga yung sabi siya, Clexane, enoxaparin. Pero minsan, pag oral, pwede pong clopidogrel, katulong din yan, aspirin. Ayan. Or, ano nga isa? Warfarin.
Okay? So, recognize the classic sign of stroke progression. Ibig sabihin, yung pag-progress, di ba? Instead na mag-improve, lalong lumalala yung pasyente. So, we have the mnemonics na fast. Kasi mabilis din po yung progression niya. Ano yung fast? Face. Ibig sabihin, ask the person to smile. Kasi makikita mo yan, kapag gumiti yung pasyente, nakabagsak yung isang part, yung kabilang side ng face ni patient. Okay? Arms. Ask the person to raise both arms. Nakita mo, yung isa hindi niya mataas or bumabagsak yung isang part ng kamay. Next, speech. Ask the person to repeat a simple phrase. May papasabihin ka lang. Sabihin nyo nga po, kamusta? O, mga ganun. Hirap siya. Nabubulol na. Slurred yung pasyente. And time. It is critical if you see any of this sign, call 911. Sa atin walang 911. Dalhin agad sa hospital. Kasi, the more na mas maaga siya matitreat, mas malaki yung chance na hindi mag-progress yung stroke ni patient natin. Okay, malinaw po? Malinaw? Malinaw. Yes po, sir. Thank you. So, medical management, so recombinant tissue plasminogen activator, yung TPCSA natin, or TPA pala, so unless contraindicated. Kasi kung contraindicated siya pag nagbi-bleed, kasi pwede mag-bleed yung patient. So, anticoagulant, ayan, ito yung mga pwedeng ibigay kay patient. So, ito, Fundaparinux naman. So, yan mga ini-inject kay patient. Yan, mga ischemic natin, ha. Management of increased intracranial pressure, di ba? So, osmotic diuretics like your mannitol, di ba? Maintaining yung partial carbon dioxide of 30 to 35, di ba? Kasi, di ba, pag mataas yung partial pressure of carbon dioxide, meaning nagre-respiratory acidosis yung pasyente. So, ibig sabihin, mamonitor yung ABG din ni patient. So, position to avoid hypoxia. So, ibig sabihin, anong position? So, elevate head of bed and promote venous drainage to the lower, to lower yung ICP. So, ibig sabihin, naka-semi-Fowler yung pasyente o high Fowler si pasyente. Basta Fowler's position, hindi naka-flat on bed. So, possible hemicraniectomy for increased intracranial pressure from brain edema and very large stroke. So, pwedeng operahan. Ayan, patanggalin. Diba? Buksan yung brain, tanggalin yung mga bara na yan. So, intubation with endotracheal tube to establish yung patent airway kung kinakailangan. So some instances talagang nai-intubate po yung pasyente, lalo kung affected yung breathing ng patient natin. And also kasi di ba pag naka-intubate, ikakabit yan sa mechanical ventilator, syempre, mas makokontrol natin yung carbon dioxide and oxygen na pumapasok doon kay patient. Di ba? Yung carbon dioxide mabablow out. Di ba? Okay, continuous hemodynamic monitoring. So, antihypertensive treatment may be withheld unless systolic pressure exceeds 220 mm mercury or diastolic pressure exceeds 120. So, pag mga ischemic stroke, ayaw natin na babagsak yung BP ni patient. Kasi pag decrease yung BP, magdi-decrease yung blood flow. Pero syempre, hindi pwedeng sobrang taas. Okay? So, neurologic assessment, diba? To determine if the stroke is involving and in other acute complications are developing. So, kaya importante, Q1, Q2 na neurovital signs tayo kay patient. So, manage of complication, decrease cerebral blood flow, so pulmonary care. So, kaya dapat nakapatent may airway, okay yung airway niya, kaya nai-intubate. So, administration of mental oxygen, kung kailangan. So, kung hindi naman intubatable, maganda yung breathing, so pwedeng nasal can or face mask na oxygen yung ibibigay kay patient. Monitor for UTI, cardiac dysrhythmias, and complication of immobility. Kasi nga, di ba, paralyze yung kalahati ng katawan ni patient natin. Okay, so, physical rehabilitation, so refer to PT, di ba, sa physical therapist or occupational therapist natin. Okay, may question po ba sa CVA? So, malinaw po? Yes, anong question? Sir, ano po yung mas dangerous? Yung may blockage po or yung nag-rupture na po? Ano mas dangerous? Pareho lang sila.
Pero, yung bleed, yun ang problema. Kasi si bleed, kung continuously nagbi-bleed si patient, mas malaki yung progression. Diba? Pero kung titingnan mo, pareho lang sila. Kasi, ano yung principle? Pareho lang silang nawala ng blood supply. Yung brain nila. Pero si bleed kasi, diba, pag hindi na-stop yung bleeding, continuously mag-accumulate yung blood doon sa skull or sa brain ni patient. So, madidecompress yung brain ni patient. So, mas malala. So, depende pa rin. Kung malaki yung bleed, mas delikado yung bleed. Mas malala yung makikita. Pero kung large artery or large vein yung nag-clot, di yung ischemic pa din yung. So, basta depende kung gaano din sa presentation or yung problem natin kay patient. Pero kung hindi na, mas malala pa rin si bleed natin. Okay? Additional question pa po? All good? Okay. Let's now move with the seizures. Ayan. Sabi natin, what is seizure? Sabi, it's a sudden, uncontrolled burst of electrical activity in the brain. So, nagkaroon ng biglang maraming electrical activity. Kaya nagkakaroon ng mga involuntary movements. Diba? Behavior yung patient natin. So, it can cause changes in behavior, movements, feeling, and level of consciousness. Diba? Kaya minsan nawawala sa sarili. Diba? Having 2 or more seizures in the last at least 24 hours apart that don't have any known cause considered as epilepsy. Okay? So, sa epilepsy, unknown cause, tapos paulit-ulit na seizure within 24 hours. Basta hindi natin alam yung cause, epilepsy. Yun. Kaya tandaan na, hindi lahat ng nangingisay epileptic. So, depende po. Diba? So, there are classification of seizures. So, we have what we call focal seizure. So, result from electrical activity in one area of the brain. This type of seizure can occur with or without loss of consciousness. So, merong ganyan. Nakatulala lang siya, nagsi-seizure na pala. Diba? So, focal seizure with impaired awareness involve the change or loss of consciousness or awareness that feels like being in a dream. So, parang tulala, tulog lang. Okay, may seem awake but they stare into space and don't respond to their environment. Diba? Yan. Minsan ganyan din nararamdaman ko pag nagkaklase ako. Pag hindi sumasagot yung mga estudyante, feeling ko nagkakaroon na sila ng focal seizure. Diba? Kasi kahit anong tanong ko, nakatulala lang yung mga estudyante. Diba? So, for sure, hindi nyo makakalimutan yung focal seizure. Pag focal seizure, isipin nyo kayo yun. Charot lang. Diba? Yung mga tulali. Diba? So, may perform repetitive movements such as hand rubbing, mouth movement, repeating certain words, or walking in circles, may not remember the seizure or even know that it's occurred. So, minsan nagulat sila, bakit sila lumalakad? Kaya minsan ganyan lang sila ng ganyan ng kamay. Kaya gano'n, may lang gano'n lang, nguya lang sila ng nguya, wala namang inuya. Pero pinaka-common dyan sa focal seizure talaga yung tulala. Diba? Nakatulala lang yung pasyente. Okay, so ano pa daw? May change the way things look, smell, feel, or taste, or sound. May nag-iiba yan. May suddenly feel angry, joyful, or sad. Ayan, pwede pala yan. Yung mga bigla na lang masaya ngayon, bigla nagagalit. Nagsisisure din, nagkakaroon ng focal seizure yun. Okay, ano pa daw? May have nausea or unusual feeling that are hard to describe. Diba? May result in trouble speaking and involuntary jerking of body parts such as arms and legs. So, kumikibot-kibot siyang ganyan. May cause sudden sensory symptoms such as tingling, dizziness, and seeing flash light. So, parang mayroong biglang kumikislap silang nakikita. Diba? Akala nila siguro nagpa-party sila. Kaya tandaan po sa mga patient diagnosed with seizure problem, bawal po yung mga strobe light. Bawal yung mga kumukurap-kurap, diba? Na mga ilaw. Diba? Naalala ko tuloy sa ICU, diba? Pag magpapasko, nagde-decorate ng mga area. So kami noon, naglagay kami ng Christmas light. Kumukurap-kurap yung Christmas, napagalitan kami ng neurologist. Diba? Neuro yung mga patient nyo, pag nag-seizure ay oo nga doc, sorry po. So, bawal po yung kumukurap-kurap, kumukuti-kutita. So, pwede nakailaw, steady lang. Pero yung mga nag-iba-iba, di ba, yung mga kagaya ng mga nasa party-party, yung mga umi-area dyan, tsaka pre-sim, yan, bawal po sa mga
seizure patient. Yan. Okay, another type of seizure or classification, we have what? Generalized seizure. Sabi, appear to involve all areas of the brain from the time they start. So, it involves, both hemisphere. Diba? Kaya, ibig sabihin, lahat ng klase. Diba? No? Lahat ng parts ng brain ni patient. So, it could be absent seizure, tonic seizure, atonic seizure, clonic seizure, myoclonic, or tonic-clonic. So, ano may pinagkakaiba ng mga yan? So, absent seizure or petimal seizure yung other term natin, causes blank out or stare into space for a few seconds. Diba? So, tulala lang yung pasyente din ng ilang segundo. So, para din siyang focal seizure. So, bigla na lang tumulala ganyan. Mga 5 to 10 seconds. Diba? So, kadalasan yan sa mga bata. Kaya, importante po na ino-observe natin yung mga bata talaga. Kasi, yan po yung nagiging problem. Minsan hindi siya nakikita. Okay? Absence or petimal seizure. Next is the tonic seizure. So, pag tonic, ibig sabihin, naninigas yung muscle o stiffening of the muscle. Usually affects the back, arms, and legs. So, people who experience this seizure may lose of consciousness and fall to the ground. Kasi bigla na silang maninigas na ganyan. See? Diba? Tonic, ibig sabihin, naging stiff. Clonic naman, or drop seizure, atonic. Atonic naman, drop seizure, cause a loss of muscle control. So, people having type of seizure may suddenly fall down and drop yung head. Kasi nga, biglang nawala ng control dun sa muscle. Biglang nagkaroon ng weakness. Bigla na lang umabagsak. Okay? So, clonic seizure naman. So, associated with repeated jerking movements. So, sabihin, yan yung kumikisay-kisay. Diba? Yung gumagalaw-galaw na ganun yung pasyente. So, this seizure usually affects the neck, face, arms of both sides of the body. Okay? So, while myoclonic seizure naman usually appears as sudden brief jerk or twitch of the arms and legs of the patient. There is often no loss of consciousness, gising. And, yung last, ayan, combination, tonic-clonic. Kaya siya, ang tawag sa kanya, grand mal seizure. Sabihin, sabay niya kinukuha. So, tonic-clonic, tapos, kisay-kisay siya, tapos naninigas yung mga muscles ni patient. And cause sudden loss of consciousness, body stiffening and shaking, sometimes cause people to lose control of their bladder or bite their tongue. Diba? So, kaya, naiihi yung pasyente. And eto, kaya dati nung araw, nilalagyan ng kutsara kapag nangingisa yung pasyente kasi baka makagat daw yung dila. Pero ngayon hindi po, isa side-lying lang si patient para ma-prevent na magkaroon ng aspiration. Eh, hindi po pipigilan na pag nangingisay. So, it's either bibigay ng gamot sa side si patient. Pero hindi mo pipigilan na mag-stop yung pag-move ng patient. So, pag-stop siya through medication. Okay, may last for several minutes. So, tonic-clonic seizure may also start as focal seizure. That then spread to involves most of all or all of the brain. So, pwedeng sterilize, tapos bigla nang magkikisay-kisay yung patient natin. So, buti na lang, naka-online. Kasi, di ba, kung face-to-face, nakikita nyo kung paano kung ginagawa-gawa yung mga seizure na yan. Okay, so stages of seizure. Sabi natin, we have prodrome state. So, we have a hard to describe sense of that a seizure may happen. So, bigla, or minsan hindi kasi nararamdaman. Pero minsan may aura na tinatawag. Okay, may have changes in behavior, can happen in hours or even days before a seizure. So, aura. So, ito naman yung feeling that a person or place is familiar. Or yung sabi natin, di ba, deja vu. Yes, deja vu. Parang nangyari na to. Parang nanggaling na ako dito. Di ba? Feeling that person or place is not familiar. Di ba? May simply feel strange, feel fear or panic, or even have pleasant feelings. Di ba? Or
Pwede may include smell, sound, taste, blurred vision, or racing thoughts. Mga na tumatakbo sa isip na lang niya. Wala na naamoy niya. Diba? Pwedeng headache, numbness, tingling or nausea, or dizziness din si patient. So, prodromal, diba? And next naman is the ictal state. So, the ictal state, ito na yung spans the time from the first symptom to the end of the seizure. So, ibig sabihin, from the time na nag-start hanggang matapos. So, symptoms of the ictal state depends on the type of seizure. Sabihin, pag nagsimula na siya mag-tonic-clonic, so ictal state na yon. Okay? Post-ictal state. After seizure, patient are often confused and hard to arouse and may sleep for hours. So, merong ganyan. Di ba? Nawawalan sila ng malay. Minsan, ang hirap gisingin. Minsan, pag nagising, hindi nila alam kung ano yung nangyari. Tapos, ano daw? Meron silang headache, di ba? Muscle soreness, di ba? Fatigue and depression. Di ba nga? Kasi nga, di ba, nagkaroon ng sudden changes dun sa brain activity ni patient. And can last for minutes or hours. So, assessment, sabi natin, assessment and diagnostic method. So, developmental history, physical and neurology. Diba? So, inaalam natin yan lahat. So, alamin natin anong type ng seizure meron yung patient, gaano kadalas, and gaano ka-severe yung seizures na meron sa kanya. Okay, assess biochemical, hematologic, or serological studies. Ibig sabihin, yung brain activity, i-check. Diba? Yung blood, baka merong abnormality sa blood ni patient. Serology, pwede rin po, diba? Yung CSF, baka may problem din dyan. So, yun yung medyo hahanapin yung cause, ano yung reason bakit nagsi-seizure yung patient. So, MRI, so dito the structural lesions such as focal abnormalities, diba? Cerebrovascular abnormalities o cerebral degenerative changes. Diba? Sa MRI kasi mas nakikita siya. Okay, ayan nga. And electroencephalogram or EEG. So, aids in classifying the type of seizure. Kasi nga, pag sa EEG, diba, yung patient, diba, makikita dyan yung brain activity. Diba, during the EEG. So, makikita kung lahat ba ng part ng brain ni patient nagkakaroon ng reaction kapag may seizure or wala. Yan, ginagawa. Or single photon emission or CT SPECT. Sabi, identify yung epileptogenic zone, nasaan yung part ng brain na nagsisis doon or sa nagsisimula nagsisignal yung seizure ni patient natin. Okay, medical management. So, stop the seizure as quick as possible. Pero hindi mo pipigilan ha, through medication. So, kapag nagsi-seizure si patient, ensure that is adequate cerebral oxygenation and maintain seizure-free state. So, ibig sabihin, dapat okay yung airway ni patient. Diba? An airway and adequate oxygenation, pwedeng i-intubate kung kinakailangan. Diba? Pero kung wala pa, side-lying yung position ni patient para ma-drain yung mga secretions, hindi mag-occlude. Okay? An IV line for administration of medication. Diba? Kasi bibigyan niya ng diazepam. Diba? So, para direct IV. So, obtain blood samples for analysis. Diba? Kung ano karoon ng changes. IV diazepam, lorazepam, or fosphenytoin o fosphenytoin administered slowly in an attempt to halt the seizure. So, ibibigay yan kay patient IV. So, binibigyan during the seizure. So, general anesthesia with a short-acting barbiturates may be used if initial treatment is unsuccessful. So, ibig sabihin, mas mataas na pamparelax yung ibibigay kay patient. And to maintain a seizure-free state, other medications like phenytoin, phenobarbital, yan yung mga binibigay, pinaprescribe kay patient. So, ibig sabihin, iinumin niya yan every day. So, pero medyo nakaka-halt yan ng medyo, kumbaga nakaka-drowsy. Yan. So, kaya tandaan, pag may mga ganyan, yung mga patient, di ba, yung activity, kung kailan niya dapat inumin. Diba? Yan. So, same time. Okay? So, if identified yung problem kay patient, so we can do it as surgical management. Diba? Bawa, surgery indicated when epilepsy results from,
may tumor, may abscess, may cyst, or may problem dun sa ugat ni patient. There are abnormalities with your vascular, yung sa blood flow. So, pwede pong i-correct yun through surgery. Okay? Surgical removal of the epileptogenic focus is done for seizure that originates in a circumscribed area of the brain that can excise without producing significant neurologic defect. Halimbawa, nakita na dito pala sa part na yan yung seizure. Tapos, pwede naman tanggalin na hindi naman magkakaroon ng problem si patient sa motor and sensory problem. So, pwede siyang operahan. So, yung surgery is ginagawa kapag na-identify natin kung ano yung nagkakos ng seizure kay patient natin. Okay, may question po ba? May clarification? May kasama pa ba ako? Wala. Walang question? Sure? Kung wala na pong question, so thank you so much for listening. So that would be all for the midterm period natin. Ayan. So good luck on your midterm